Hunter x Hunter Episode 42. Mga kaibigan, magsisimula na ang ating laban! Huwag mo ko titigan ng ganyan. Tama na, bata. Baka hindi ko na mapigilan sarili ko eh. Kumanda kayo! Walang hangganan ng oras! Kahit anong paraan! Simula na! Tinamaan siya! Isang putos kay Hisoka! Susubukan ko! Ayos! Ginong Killua, ang galing na ginawa na Ginoong Gon. Lamang na sa kay Hisoka. Oo. Pero ang ganong klase ng pag-atake, isang beses na makakalusot. Siguradong hindi na mauulit pa. Tamang sinabi mo. Ngayon, tiyak magsisimula na ang tunay na laban. Ano kayang ibig sabihin nito mga kaibigan? Hindi ko na maintindihan. Basta si Gon ay nakapagbigay na ng isang kritikal na tira. Baliktad na ang punit ng dalawang magkatunggali. Lamang nasigod sa lamang ito. Hindi ko po yata maintindihan ang naging desisyon ng ating referee kung bakit niya binigyan ng 2 puntos ang tirang yon samantalang hindi naman manubha ang lagay ni Hisoka. Tama siya. Ano yun? May iba-ibang paraan ang pagbibigay ng puntos. May referee ang tinitingnan na kung gaano kalaki ang pinsalang natamo. Ang iba ay mas mahalaga ang paraan sa pakikipaglaban. Ganun ba talaga yun? Binigyan siya ng 2 puntos dahil magaling ang naisip niyang gamitin ang sahig para makatama sa kanyang kalaban. Ganun pala yun. Teka mama, sino ka ba? Wala lang. Gaano ba kalayo ang natutunan mo sa Nen? Kasi simula ko lang. Ganun ba? Ang iyong aura ay nagmula sa pagpapalakas. Ha? Paano mo nalaman? Binibiro lang kita. Inamin mo na kaagad. Nakakatawa ka talaga. Tumahimik ka nga dyan! Paano mo naman nalaman yon? Madali lamang yun, bata. Para lamang pag-aaral kung saan nanggaling ang isang tao. Pinag-aaralan ko ang aura mo. Kaya ako nalaman yun. Ang aking aura? Para malaman kung saan ako nagmula? Master, totoo po ba yung sinabi niya? Sigurado makikita ang kakayahan ng Nen dahil may kinalaman to sa pinanggalingan ng isang taong gumagamit nito. Kung naaalala nyo, ang pagpapalabas, pagpapalakas, pagbabago, pagkontrol, pagpapagalaw, pagpapakadalubhasa, ang 6 na yon. Halimbawa, sa Ginoong Gon, ang kanyang matalas sa pakiramdam ay napaghusay dahil lumaki siya sa gubat. Maaaring ang dahilan kung bakit lumagong kakayahang ito ay dahil sa kapangyarihan ng pagpapalakas. Sa madaling salita, masasabi ko ang iyong kakayahan ay isang diretsong pag-iisip. Tama siya. Totoo yun. Nagmula naman ako sa pagbabago. Ang 10 sinungaling. Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Ano naman kaya ang katangian kung ikaw ay nagmula sa pagkontrol? Kaya at ang bagay na bagay tayong dalawa. Magkaiba ang katangian pinagmulan ng ating mga lakas. Kaya lagi tayo nagkakasundo at naging malapit sa isa't isa. Pero mag-iingat ka ha, dahil delikado ang mangyayari sa atin. Alam mo naman na ako ay isang sumpungin at sinungaling. Ang magandang usapan ay maaaring magwakas sa isang madugo at nakakakilabot na katapusan. Huwag mo akong bibiguin sa paghaharap nating to, ah. Gon?
Ito na. Tumagis po ang ating sahig dahil sa lakas ng pagsipa ni Hisoka! Mabilis ka rin. Critical o tama! 3 putos kay Hisoka! 2 kay Gon! Napakabilis ng pangyayari! Seryoso na po yata si Hisoka! Sa sunod-sunod na ginawa niya pag-atake ay parang hindi ko na yata napansin kung kailan tinamaan si Gon! Biglang nag-iba ang ihip ng hangin dito sa loob ng Koliseo! Natutuwa ako sa labang ito. Masyadong malakas ang kapangyarihan ng iyong Ren. Sa dami ng tamang tinamo niya, hiningal lang siya ng konti. O bakit? Ba't ayaw mo umatake? Ayoko nga! Nag-iisip pa ako! Masyado siyang mabilis. Kaya siyang bantayan ng mata ko, pero nahihirapan ang aking katawan. Kailangan ko gumawa ng paraan. Mas mabilis siya kaysa nung laban nila ni Castro. Oo, sa palagay ko yan na talaga ang tunay niyang bilis. At meron pa siyang ibang kapangyarihan. Oo, ang kakayahan yun. Makinig kayo, Ginong Gon, Ginong Killua. Ang videotape nito ay ang laban ni Hisoka at ni Castro. Naka-record sa tape na ito ang lahat ng mga nangyari sa laban nilang dalawa. Ang lahat? Ibig mong sabihin? Ang kumuha ng kopyang ito ay gumamit ng Nen, may kapangyarihang kumontrol. Pati ang aura ni Hisoka ay makikita niyo sa video. Aura ni Hisoka? Talaga? Paano niyo nagawang pati ang aura niya makikita dyan? Madali lang, dahil kailangan niyo ito bago niyo harapin ang inyong kalaban. Kung susugurin niyo siya na hindi niyo alam ang kanyang tunay na kakayahan, kahit sino ay hindi yon matatawag na katapangan. Dapat ay alamin niyo kakayahan ng inyong makakalaban, tsaka kayo umisip ng paraan kung paano siya tatalunin. Subukan ninyong alamin ang kakayahan ng Nen ni Hisoka gamit ang Gyo. Opo! Nakita niyo? May nakita ako. Parang gasinulid na aura. Siguro 15 piraso yun. Oo. Nakakonekta sa kanyang kaliwang kamay. Papunta sa kanyang kanang kamay. Sa bara, sa lahat. Tama kayo. Paano niya kaya ginawa yun? Minsan ay napapalaki niya. Minsan din naman ay masyadong maliit. Oo nga. Nagdidikit-dikit kaya sila parang mga magnet. O kaya parang silang madidikit na goma. Paano kaya yun? Siguro meron siyang kakayahan na magpagbago ang kanyang aura, na parang isang uri ng goma at maaaring idikit kahit saan man niya gustuhin. Kaya pala, parang nahirapan siyang pagalawin ang kanyang mga kamay. Tinamaan kaagad siya ng suntok sa mukha. Pero bakit hindi kaagad naisip ni Ginoong Castro na hindi pala makagalaw ang kanyang mga kamay? Nangyari sa kanya yon dahil sa paraan ng kanyang pakikipaglaban. Ginoong Killua, anong paraan ang ginamit ni Castro? Ang doble, hindi ba? Tama ka, hindi yun halusinasyon. Ang tawag sa paraan na ginamit na ay doble. Ganon din ang paraan na ginamit niya nung silipin ko sa kanyang kwarto. Kung pag-aaralan mo ang kanyang Tiger Gnashing Punch, yun ay nagmula sa pagpapalakas. Pero ang pinili niyang paraan ay yung makakagawa ng doble. Ibang estilo ang ginawa niya. Ginamitan niya rin ito ng paraan ng pagkontrol para maisagawa lamang ang kanyang pinaplano kay Hisoka. Kaya lamang, maraming estilo ang hindi nito nakasundo, kaya naubos ng lahat ng enerhiya sa loob ng kanyang katawan. Si Hisoka naman ay ginamit ng In para may tagong lakas ng kanyang aura kay Castro. Pero sa mga taong katulad ni Castro, madali lang yung malamang gamit ang Gyo. Kaya lamang napigilan siya ni Hisoka. Naiwasan ni Hisoka ang ginawa ni Castro gamit ang kanyang mahika. Pinaniwala niya rin ng karamihan na hindi pa siya seryoso sa laban para magamit ang kapangyarihan ng kanyang In. At para maitago ang iniipong lakas sa loob ng kanyang katawan. Hindi nagtagal ay gumamit na rin ng aksyon si Hisoka. Ang naging resulta, pumanaw si Castro katulad ng ibang mga manlalaro. Isa siyang henyo. Ang kanyang Nen ay nagagawa niyang baguhin sa isang saglit kahit hindi siya naiisa ng kanyang katunggali. Kung makikipaglaban siya ay parang isang baliw. O ano, gusto niyo ituloy ang panonood? Opo, ituloy na natin! Basta, ang dapat ko lang gawin ay hindi magpahuli sa kanya bago niya magamit ang kanyang aura. Kailangan ko muna siya maunahan. Ano? Buong araw ko na lang ba mag-iisip dyan? Napapagod na ako sa kahihintay dito eh. Sige ka, pag hindi ka lumapit, mapipilitan na akong gumamit ng puwersa. Ha? Ang Gyogon! Ha? Huli na ang lahat, bata. Hindi maaari! Ano? Alam mo na ba kung anong susunod na mangyayari? O kailangan ko pang sabihin?
Ngayon ay siguradong hindi ka na makakatakas sa akin. Pareho pong hindi gumagalaw ang dalawang maglalaro. Ginamit na ni Hisoka ang kapangyarihan ng kanyang in. Basta't nakakabit na yun sa kanyang kalaban, hindi na niya kailangang itago. Isa yung pagpapatunay na masyadong malaki ang tiwala niya sa kapangyarihan ng kanyang nin. Ginoong Killua, kung ikaw, anong gagawin mo? Kahit anong mangyari, puputulin ko yan bago ako mamatay. Ha? Tumakbo na naman po ang maglalaro si Gon! Mukhang meron siya pinabala! Sa ginagawa ng pagtakbo ay mukhang nililitunakan na kalaban! Sige, kaya mo yan! Ano naman po kayang gagawin ng ating maglalaro si Hisoka? Ah! Bigla mong tumalon si Gon! Ah! Hinila siya! Eto pa oh. Ha? Dalawang suntok po kagad ang tinawag ni Gon sa kanyang kalaban si Hisoka! Critical! 2 puntos para kay Hisoka! 6-2! Tumunod si Gon para atakin si Hisoka, pero naging baliktad yata ang mga kaibigan dahil siya ang tinamaan ng mga suntok ng kanyang kalaban! Ron! Tayo na! Bilis! Masama pong laging ingat sa mga suntok na tinamo niya! Makakaya pa kaya niyang lumaban? Kaya mo pa ba? Kaya ko ba? Ipagpapatuloy pa ni Gon ang kanilang laban! Sige, Gon! Kaya mo yan! Ang maglalarong si Gon na kaya ang magpapatigil sa walang hanggang tagumpay ni Hisoka? Mukhang humihiling ng milagro ang mga boss na sumisigaw sa harap ng Koliseo! Meron tuloy ako naaalala dito eh. Nung huling bahagi ng pagsusulit, halos lahat ng taong nanonood sa laban mo ay sumuporta na sa'yo. Nakikita mo to, hindi ba? Ang tawag dito ay bungee rubber. Umiiksi at humahaba. Ano man mangyari sa kanya ay depende rin sa akin. Kita mo? Hindi kanya nahila ngayon. Kaya sa akin pa rin manggagaling ang desisyon. Kahit anong gawin mo, hindi ka na makakatakas sa bungee rubber na nasa kamay ko. Anong nangyayari? Tumigil si Hisoka sa pag-atake at parang meron siyang ipinapaliwanag kay Gon. Ano naman kaya ang pinag-uusapan ng dalawang manlalaro? Sa totoo lang, nagkaroon siya noon ng trauma sa chewing gum. Ano? Kung bata pa si Hisoka ay mahilig siyang umuya ng bubble gum na ang pangalan ay Bungie. Talaga? Bakit naman siya nagkaroon ng trauma doon? Sa una ay masarap ang lasa ng bubble gum. Pero habang tumatagal ay tumatabang na rin ang lasa nito. Pero mahirap lamang ang pamilya ni Hisoka, kaya palaging wala laman ang kanyang bulsa. Kaya hindi rin siya nakakabili ng Bungie gum araw-araw. Mula noon ay wala ng lasa ang binibili niyang bubble gum. Oh, bakit nawala? Ano yun? Bakit? Hihingi po ako ng tawad sa lahat ng aming tagapakinig dahil may istorbo dito. Ngayon, balikan na po natin ang dalawang manlalaro. May tatanong ako sa'yo ah. Kung masasagot mo, pwede mo ako sugurin. Hindi ako iilag. Talaga? Makinig ka mabuti sa tanong ko. Kailan ko dinikit yung bungee gum sa leeg mo? Una, nung siniko kita? Pangalawa, nung bang sumadsad ka? Pangatlo, nung kritikal na tama? O ano, alin sa tatlo? Kailan? Kailan kaya yun? Pangatlo! Nung tinamaan mo ako sa dibdib! Boo! Ha? Ang sagot ay pang-apat. Habang nag-iisip ka kung anong pagsugod ang gagawin mo para manalo sa labang to. Mandaraya! Sabi ko naman sa'yo, ako'y sumpunging sinungaling, hindi ba? Dapat pala ginamit ko na agad ang Diyos sa kanya! Masyado ka kasi mabagal eh. Kung naisip mo ba naman gamitin agad ang kapangyarihan ng iyong Diyo, di naiwasan mo sana ang aura ko. Pero hindi pa rin uubra sa akin yun. Ha? Basta ginusto ko, sigurado mangyayari. Dahil ginagamit ko lang ang aking aura sa kalaban kapag hindi niya kayang sanggahin. Kadalasan, idinidikit ko yun pagkatapos ko siyang tamaan. Kaya wala na akong pakialam kung makikita mo to o hindi. Tama siya! Kung hindi ko maiiwasan ang kanyang atake, kahit makita ko pa ang kanyang aura gamit ang Diyo, ay baliwala rin! Kahit anong pagsangga ang gawin mo, madidikit niya sa'yo yan. Mandaraya ka talaga, Hisoka. Kahit sa ang anggulo mo talaga tingnan, ay dihado si Ginoong Gon. Pero sa ganitong pagkakataon, makikita ko kung paano siya mag-isip at kung paanong paraan ang gagawin niya. Ito na ang oras ng pagsubok. Ay, nako. Kailangan ko nang tumigil sa kadadaldal at ituloy na ang laban. Kung hindi ako makakaiwas, susugurin kita!
Ganyan nga, Gon! Ganyan nga! Natatakot ako, pero kung tatakasan kita, kahit sino ay hindi ko na makakayang labanan sa buong buhay ko! Napakabilis! Nagmamadali si Gon sa mga suntok na ibinibigay niya kay Hisoka! Walang magawa ang malahalimaw na si Hisoka! Yes, Gon. This is great. Those eyes, that spirit, I love it. I wish I could demolish you right now. Oh, but not yet. I have to wait until the fruit is ripe. Until my prize is at its peak, I have to be patient. It'd be a waste to tear it down now. I must endure. 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 Anong nangyayari? Parang sinugod pa ni Gon ang kamay ni Hisoka para sa isama! Ayos! Sa wakas nasangga ko rin ang usang yun! Sasanay na rin ako sa ginagawa niyang pagdila! Makakalaban ako! Makakalaban ako! Paraw critical! 2 puntos kay Gon at kay Hisoka! Ha? Nakatayo ako kaagad! Nasangga ko rin yung isang tira niya! Ang puntos na po natin yan ay 9 laban sa 4. 1 puntos na lang ang kailangan ni Hisoka para manalo. Pero sa simula pa lamang ng ating laban ay napansin ko ng ayaw ng ating referee kay Gon. Laban! Anong gagawin ko? Kailangan ko makahabol. Dapat palagi ka maging alerto, Gon. Tumingin ka dun sa bandang kanan, no? Ha? Ay, mali. Dito pala sa aking kanan. Timan at bumagsak! 2 puntos kay Hisoka! 11-4! Ang nanalo sa labang ito ay si Hisoka! Nakasuko ang laban. Nakasabong manalo ng si Hisoka. Pero mahusay ang pinakita ni Gon sa pakikipaglaban. Sana'y magtagumpay siya sa mga susunod na makakaharap. Ngayon ay tinatapos ko na po ang ating programa. Magkita-kita lang po tayo sa susunod na laban. Paalam na po sa inyong lahat at magandang gabi. Sinabi ko naman sa'yo maging alerto ka. Habang nagrereklamo ka doon sa referee kanina, hinagisan agad kita ng makapangyarihan kong aura at kinabit ko dyan sa bato. Saka ko sa mabilis na inutusang umiksi. Masyado na malaki yung pinagbago mo, pero kailangan mo pa rin ng maraming karanasan sa pakikipaglaban. Kapag natapos mo na ang 10, baka pwede na tayo magpainit ulit. Pinagbigyan lang kita dito ngayon. Sa susunod sa labas na ng Coliseo tayo maghaharap. Mag-ensayo ka na mabuti Wala na yung patakaran. At ang pustahan, ang mga buhay natin. Masyado malayo, pero hindi imposibleng maabot. Kailangan ko magsanay ng gusto sa akin din nang sa gayon ay matalo ko si Hisoka. Kaya ko yun. Kanina ka pa ba? Nainip ka na yata sa kahihintay sa akin Nagbago ang dumating na mensahe. Nagbago ang mensahe para sa lahat ng miyembro. Hanggang tanghali sa 30 ng Agosto, magkita-kita tayo sa York New City. Darating ba ang pinuno ng grupo? Malamang, palagay ko ito ng pinakamabigat na trabaho. Ito lang ang masasabi ko. Kapag may ginawa kang hindi namin nalalaman, ang pinuno na ang pupunta para parusahan ka. Nakakatakot naman. Paalam, nasabi ko na sa iyong mensahe. Generio, Dan? Nakakita na ako ng bagong laruan.
Sisimulan ko na kaya ang habulan?